Hello everyone, welcome back to my channel, Ramir Boulder. Don't forget to like and subscribe to my channel for the latest update and exciting content. Alingas-ngas sa mga naglabasang di umano'y kodita. Totoo ba? Atin pong alamin kay Colonel Padilla, spokesperson ng AFP. Ito po, Bigay ho panoorin ng nyo. mga karagdagan detalye. Nasa kabilang linya po natin si AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Magandang umaga po, Colonel Padilla. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Duro na sino po at Johnny Banyes, Colonel. Good morning po, Colonel Padilla. Magandang umaga, Sir John and Sir Drew. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Alright. Kamusta po ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas, Colonel Padilla? Sir, sa ngayon, no, we are very, very busy po no, dito sa ating mga humanitarian assistance and disaster response. Dito po, syempre po, no, hindi natin isasantabi. Syempre, yung pong nangyari pong mga sakuna, ito pong nakaraang bagyo at ang earthquake po. Over and above that, sir, syempre, ang aming misyon, patuloy pa rin po dito po sa in terms of national security. Po. Sabi ba, Colonel, na on high moral ang ating mga sundalo sa kabila ng bulong-bulungan na may mangilan-ngilan na nagpaplano ng hindi maganda sa ating administrasyon, kontra sa ating administrasyon, Colonel Padilla? Opo, no, mataas po ang moral ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Napakinggan nyo po na mataas daw po ang moral ng mga kasundoluhan po natin dito sa Pilipinas. Ito po kasi yung mga nagdaang araw, may mga umuugong na balita na susuportahan na magbitiw na raw ng suporta sa ating Pangulong BBM, ang mga kasundaluhan at mga kapulisan. Ito po, ang grupong ito ay yung mga retiradong general na gustong mag-withdraw ng support daw. I-withdraw na daw ang support ng ating AFP sa kasulukuyang administrasyon ni BBM. Wala po talagang magawa itong mga taong ito na nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Although pinabulaanan na po yan ng ating Chief of Staff na si Bronner, at ito na naman, totoo nga po na mayroon daw pong naghihikayat ng mga mangilan-ngilan na retiradong general na naghihikayat sa pamunuan ng AFP pero hindi po nila pinansin. At saka ilang beses na po nagpaliwanag si General Browner, ang yung AFP chief, at saka itong Colonel Francil Margaret Padilla, ang spokesperson po ng AFP. Kasalukuyang kapanayan po siya ng DWIZ dito sa Teleradyo. Ito po, pakinggan niyo po ulit at magpapatuloy po tayo. Kami naman po very well focused sa aming mission and patuloy po kami, sir, nagagampanan po ito. Alright, hindi Will focus sa kanilang mission ang mga kasundaluhan natin at walang panahon sumama sa kung ano-ano dahil marami na daw silang natutunan sa mga past administration, yung EDSA 1, EDSA 2, na ginamit ang mga kasundaluhan natin. Sa ngayon, very professional po ang ating mga sundalo at hindi po sasali at hindi po pauudyok ng sa mga grupo na naghihikayat sa kanila. po kasi maiwasan na after nung nangyaring September 21 ay talagang naging bulong-bulungan. Nung una na de-deny, pangalawa, bandang huli mismong inamin na ni AFP Chief General Romeo Browner na mukhang meron ilan ngang nagplano. Mangilan-ngilan o maliit na bahagi. Mga retirado Oo, umano. yung iba, pero yung iba active. So ano na po ang update sa bulong-bulungan na ito, Colonel Padilla?
Sir, before pa po nga nitong September 21, ang ating Chief of Staff po was really very confident po. He knew na wala po sa aming hanay ang makikinig po no, sa ganitong panawagan. Kasi po sa ngayon, sir, Wala na po sa kanilang hanay ang makikinig sa ganyang panawagan ng mga walang magawang tao. Yung mga general na naghihikayat sa kanila, hindi po sila makikinig dyan. Kasi nga po, unconstitutional po. Tapat sila sa bayan, sa konstitusyon. Kung sino pa yung nakaupo, sinusuportahan po nila. Sa konstitusyon po sila naniniwala. Period. no, we have reached that level of professionalism na po that we envision through our AFP transformation roadmap. Ayon po sa kanya, we have reached the high level of professionalism. Wala na pong tataas pa ron. Kasi high level. Ibig sabihin, ang talagang solid na banggit niya mismo, maging ni Defense Secretary Gilbert Gibot Teodoro, na hindi dapat magpadala ang majority dun sa mga bulong-bulong Sa mga plano. sulsol. Oo, ilang maliit na puwersa sa loob mismo ng AFP. Marami po kasing sumusulsul na mga maliliit lang naman na puwersa, sinusulsulan yung ating kasindaluhan, ating kapulisan, na magbitiw ng suporta. Ha? Bumitiw na kayo ng suporta sa administrasyon ni PBBM. Bakit naman sila bibitaw ng suporta? Tama lang naman ang ginagawa ng ating presidente. Di ba po? Mayroon bang ginawang mali ang ating presidente? Sa pagkakaalam ko, wala. Madali lang pong mapatalsik ang isang presidente kung ito'y gumagawa ng isang pagkakamali. Yung hindi sumusunod sa konstitusyon. Madam Colonel? Opo, sir. Yes, sir. No? Natuto na po kasi tayo sa Oo. history. Natuto na po tayo sa history. Ito po pakinggan niyo pong mabuti. Ito naman pong mga talagang nasa top brass leaders natin, so to speak, sir, no. They've been there, no. They've seen EDSA 1, they were with the EDSA 2. They lived through ito, no. Ito pong mga nasa top leaders natin ngayon. 1986 and 1989, nakita po nila yon yung nangyari sa history. They were there, they know the cost po, no? And alam po natin na once the military Hindi lang po silang nakakita, pati po tayo, pati ako. Kasi ilang taon ako nung 1986, kitang-kita ko po yung revolusyon na nangyari. Tapos yung mga kudeta na nangyari na sumunod noong 1989. Mga kudetang lalong nagpalugmok sa ating bansa. intervenes, ito nga po, meron siyang setback sa ating bansa. And hindi po natin na gustong mangyari po ito ulit. Colonel, tukoy nyo na po ba kung sino yung sinasabing mangilan-ngilan na nagplano or nag-isip na gumawa ng pagtalikod sa kanilang sinumpang tungkulin, in particular sa administrasyon? Chief of... Commander-in-Chief. Commander-in-Chief. Opo. Yes or no? Tukoy naman po natin ito. Sila po ay nag-request for an audience with our Chief of Staff, and pinagbigyan po sila, no, during a time that there was an ongoing meeting with the Chief of Staff with his battle staff po. We heed their call po to seek audience, and pinakinggan po natin itong pong kanilang mga hinaing. Pinag-uusapan po natin dyan, Colonel, active, ano? Kasi nung nakaraan, ang nangunguna binabanggit mga dating Mga retirado na kinausap na rin naman ni Commander-in-Chief Marcos. Hindi po, sir. Retirado po itong mga to, sir. What okay. about yung mga active? May lumutang na active, mama? Hindi po, sir, to. Clean year po ito ni Chief of Staff. Okay. Yung tinutukoy po nilang officer na kinausap daw po nila, si Chief of Staff po mismo. Okay. So, walang active Colonel? Yun po malinaw. Opo. Sa active naman, sir, we have to consider na
we are also humans as soldiers. Hmm. Entitled din po kami sa aming pananaw. Nakikita din po namin ang totoong nangyayari at ano po yung sitwasyon. And also we carry the same frustrations po. Hmm. But living po no and embracing the uniformed life as a regimented life ng isang sundalo, na-waive po namin itong karapatan namin to freedom of speech. And in-embrace po namin yung aming sinumpaang tungkulin na ang loyalties po namin is to the Constitution and to the flag. And therefore, alam po natin na meron pong mga democratic procedures that are in place. And ito po nga po yung pong hinaharap natin ngayon with all the investigations and all. So we must give that a chance po. Po, Colonel, meron pa hong susunod. Ako sa puntong yan na sinabi ni Colonel Padilla, ay ako po ay sumusuporta sa kanyang mga binitawang salita na hindi dapat nagpapadala ang mga grupo ng AFP, ng Armed Forces of the Philippines, sa mga pag-uudyok. Kasi wala pong mangyayari pag ganun ang gagawin nila. Mababaliwala ang ating konstitusyon, magbabago na naman ang leadership, o dili kaya'y magbago na naman ang pamamalakad sa ating bansa. Ito na naman tayo, babalik na naman tayo sa zero. Anong mangyayari sa ating bansa? Bagsak, lugmok na naman tayo. Sa totoo lang, ang ating bansa ay hindi po mahirap. Kasi kung ikukumpara sa mga bansang mayayaman dyan, o ikumpara mo ang bansang Pilipinas, kumpara mo sa Switzerland. Ang Switzerland ay ang bansang walang dagat. Pero tayo, may dagat tayo. Napakalawak ang dagat natin. Marami tayong natural resources. Marami tayong mineral. Pero sila, bakit sila mayaman kaysa sa atin? Kaya tayo nagiging mahirap dahil ang mga politiko natin ay magnanakaw. Maraming magnanakaw sa ating bayan. Kanya-kanyang ninakaw. Kaya yung budget na para sa mapunta sa tao, ayun, pinaghati-hatian ng mga kurap at magnanakaw na politiko, kasabwat ang mga tauhan ng DPWH. Sunod po na sinasabi nila mas malaki umanong kilos protesta by, tama no? November 30. November 30. Kamusta po ang monitoring po ninyo doon po sa isasagawa pong aktibidad na yan? Ayan po. Siya nga po pala, no, mayroon pong magaganap uling protesta sa November 30. Ito po yung pangalawang trillion peso march na isinagawa noong September 21 dito sa EDSA Shrine at saka sa Luneta. May part 2 po yan sa November 30. Kung gusto nyo sumama, sumama po kayo. Pwede po kayong sumama doon. Kasi po ito ang marcha po ng mga tumutuligsa sa mga paglustay ng ating pera. Ito yung sa flood control, anomaly, at sa mga ghost project. Po ay demonstrasyon kontra korupsyon. Yes or no? With that po, our systems are in place. Ang coordinations po natin with other agencies din po dito are very strong po, no? Again, this is the lead po dito ang PNP, and susuportahan po namin sila in terms of law enforcement po and peace and order po come this day po. Pero wala naman ho kayo ng mga namomonitor po ng mga threats inside or outside po sa bansa, or let's say yung mga ibang mga grupo, Ibang diba? puwersa. Ibang puwersa. Wala ho ba kayo namomonitor na mga banta na ito po ay kumbaga maaring Magamit or isabotahe, masingitan tayo, Singitan. Colonel? Yes, sir. Pag mga ganito naman, sir, lahat naman po yan. Tinitignan po natin lahat ng anggulo and ano po, sir, no, lahat ng posibilidad. And in any eventuality, sir, rest assured po that we have contingency plans that are in place po. Well, medyo personal yung tanong ko. Ewan ko kung natanong ko na ito before. Kamag-anak niyo po ba si dating Brigadier General Restituto Padilla? Hindi po, sir. No relation po, sir. Si Robin.
Ah, Si Senator pag Robin nakita Padilla. pag nakita po ako ni Sir Senator Robinson, tinatawag niya po akong insan, but wala po talaga. Wow! Alright. Tagal lang, Anyway. Parang Okay, pinatagaan ko lang kasi medyo mabigat ang usapin. marami kayong trabaho ngayon. Wala po bang lumapit na director o producer sa inyo? Parang, Hindi, seriously speaking, ma'am, kasi hindi natin maiwasan, ako sa tinagal-tagal kong nasa field before, na pag kami mga malawakang kilos protesta, normally yan, PNP lang ang PNP, yes, gumagalaw oo. dyan eh. Pero nung nakaraan, September 21, nagulat ako dahil pati AFP, gumalaw. May augmenting force pa oo. kayo. So hindi maiwasan na mag-isip talaga na baka may nararamdaman ng AFP na hindi nararamdaman ng PNP or may mas malaking dapat na bantayan kaya Oh, noon po kasi yung September 21, may mga augmentation ng mga kasundaluhan sa area ng mga nagrarally. Hindi lang po pulis. Kaya po ganun. kinailangan gumalaw ng AFP. Tama po ba yung malikot na isipan ko, Colonel Padilla? Ay, i-clarify ko po yan, sir, no? Kapag naman po talagang may mga malawakang ganapan, sir, talaga naman pong nagmo-mobilize ang AFP. Ah, case in point, sir, like may SONA. Di ba po, sir, ang tinitingnan din natin dyan, our possible rally. Andyan din po ang AFP, sir, to assist the PNP po. Ganyan din po ang ating mga election and other instances po na pagka naman talaga, sir, meron po tayong namomonitor na ganyan, at tulong-tulong naman po tayo dyan. Hinahalin-hinan po natin ng PNP po in terms of law enforcement po and Alright. peace and order. Opo, Colonel, baka meron po ako yung mga karagdagang pang panawagan and of course yung efforts po ng AFP sa pagtulong, pagsaklolo po sa ating po mga kababayan na silanta po ng kalamidad, magkakasunod po na bagyo at syempre yung lindol po dyan sa Cebu. Baka meron ho kayong mga nais pa hong iparating or mga gusto po ninyo mga karagdagang pang mga hiling o panawagan sa ating mga kababayan. Yes, sir, no? Ito nga po, itong usapin na ito, we believe po na iintindihan po natin, no, na iintindihan po natin ang concern ng ating mga kababayan sa mga issue na to, and we want to share to let you know po that we share the same concern, but we believe po na military intervention po, hindi po ito ang solusyon. Tama. Military intervention is not the solution. Okay? Hanggang dito na lamang po. Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik at magpa-delayed-delayed. Suportahan niyo po ang aking channel. Kapag nakita niyo po ang channel ko, don't forget to like and subscribe for the latest update and exciting content. Marami pong salamat. Mabuhay po kayo.